Bistado na ang refereeing ito mga idol na si Carlane, ang refereeing nasa harapan ni Hartenstein at ni Stephon Castle na hindi po tumawag ng foul kay Hartenstein. Nag-viral ang kanyang pangalan pagkatapos na makita siyang sumusuot ng sapatos ni Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder. Alam natin ang hinaing ng mga NBA team sa OKC Thunder na palaging nasa kanila ang pabor galing sa mga referee. Kaya sa ngayon ay nakwe-question ang referee ito kung bakit sinusuot niya ang sapatos ni Shai. Ito ho'y timing nga lang ba? Coincidence lamang ba? O sadyang fan din siya ni Shai? Sapagkat paano mo isusuot ang sapatos na yan kung hindi mo nagugustuhan ang taong may-ari niyan? Eto pa mga idol sa play na ito ay mayroon pong ekstrang ginawa itong si Hartenstein na parang sinabunutan niya itong si Stephon Castle at nasa harapan si Carlane, pero guess what? Wala pong tawag. Kitang-kita naman dito na nakikita niya kung ano ang ginagawa ni Hartenstein mga idol, pero wala siyang aksyon, wala siyang ginawa patungkol dito. You see, ang NBA mga idol ay nagbibigay po ng sapatos para sa kanilang mga referee. Minsan yung training shoes, minsan nasa mga referee naman kung ano ang kanilang gustong suotin. Pero dapat naka full black ito. Gayunpaman ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga NBA fans ang sapatos ni Shai na suot-suot mismo ng refereeing ito. Sa dami ba naman ng brand ay bakit kay Shai Gilgeous-Alexander pa na sapatos ang kanyang sinusuot? Dahil dyan, ito ho'y nagbigay ng malaking katanungan sa mga NBA fans kung totoo nga ba na mayroong ugnayan itong OKC Thunder at ang mga referee. Sa naging 0-point na performance ni Rudy Gobert sa kanilang elimination game ay nakwe-question sa ngayon ng front office ang kanyang tunay na kalagahan sa kanilang kupunan para sa susunod pa na mga taon. Imagine, binabayaran po ng malaking pera ng Minnesota itong si Rudy Gobert, pero ito ay nakapuntos lamang ng bokya sa kanilang elimination game. Ngayon sa edad na 34 years old ay mayroon pang 2 taong natitira sa kontrata niya itong si Gobert at ito ho'y nagkakahalaga ng 74 milyon. Sa ngayon hati ang front office ng Minnesota kung ito'y mananatili sa kanila o kanilang gagamitin na lamang ang panahong ito na mataas pa ang kanyang value kahit papano para ito'y kanilang may trade. Sa ngayon, ang Minnesota ay gusto ng mga draft asset, mga draft capital para sa isang posibleng trade na siyang nakasentro kay Rudy Gobert. Sa pangkabuuan, isang halimaw sa depensa pa rin itong si Rudy Gobert mga idol at nakakagawa ng spacing sa loob ng court. Pero sa importanteng laban ay nabigo siyang may pakita ang kanyang kalagahan.